Asyhadu alla ilaha illallah wa ومن أحسن asyhadu دينا ممن أسلم anna وجهه لله وهو محسن Muhammadan ملة إبراهيم حنيفا abduhu wa rasuluh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon, naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama, kasama niyo ang inyong mga pamilya, lahat ng inyong mga pamilya. Ganon din, idalangin natin sa Panginoon na naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ang maikling oras po natin ngayon. So ito po ay usapang bilang pagbibigay ng payo. Ito po ay usapang bilang pagbibigay ng payo dahil sa nararapat po sa bawat isa sa atin kung mayroon naman nalaman o naunawaan ng bawat isa sa atin na isang bagay na halimbawa kapakipakinabang ay nararapat po niya ibahagi sa kapatid niya. Ganon din, anuman ang aming maipapaliwanag, ang una-una namin pinapayuhan ay ang aming mga sarili. So ganon din kayong mga kapatid po namin. Ito po ay hindi mawawala sa paghahanap ng totoong kabutihan ng bawat isa sa atin. Dahil po sa lahat ng ating mga pagsusumikap, wala po tayong ninanais o wala po tayong layunin maliban lang sa paano po natin maibigay, maipagkaloob sa ating mga sarili ang kaniyang totoong tagumpay, totoong kabutihan. So ito ang layunin po natin sa lahat ng ating mga pagsusumikap. Kaya may mga tao na ang kanilang pag-uunawa o ang kanilang naunawaan na tinatawag na totoong kabutihan ng kanilang sarili ay mabigyan nila ng magandang pagkain, mabigyan nila ng magandang gusali, o di kaya magandang sasakyan, o di kaya magandang damit. So hanggang doon lang sila. So ang mga ganitong pag-uunawa, sila ba ay matatawag na totoong naipagkaloob nila sa kanilang sarili ang kanyang totoong tagumpay, totoong kabutihan? Tungkol po sa pagsasabi kung ano po ang totoong kabutihan ng isang tao, ito po ay nakadepende sa pag-uunawa sa isang talata na ito po ay sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan sa Quran, kahuling-huling banal na kasulatan na ibinaba dito sa mundong ibabaw, ang banal na Quran. Kapag maunawaan po natin ang maikling talata na ito, mauunawaan po natin ano po ang
totoong tagumpay, totoong kabutihan ng ating mga sarili, maunawaan po natin kung ano po ang dapat natin pagsumikapan. So ano po yung talata? Ito ay sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kapag maunawaan ng isang tao, Masya Allah, ang talata na ito, mauunawaan niya ang lahat ng mga bagay na kanyang nakikita dito sa mundong ibabaw. Maunawaan niya ang lahat ng mga bagay na kanyang nakikita dito sa mundong ibabaw. Dahil po at ganun din, kapag hindi maunawaan ng isang tao ang talata na ito, kailanman hindi niya maunawaan ang anuman mga bagay na kanyang nakikita. Ibig sabihin na hindi niya maunawaan ay hindi niya maibibigay sa kanya ang kanyang totoong kahulugan o hindi niya maibibigay sa kanya ang kanyang totoong halaga. So ano po ang kahulugan sa sinabi ng Panginoon? Sa madaling salita, sinabi ng Panginoon, minha khalaqnakum, kayo po ay aming linika mula sa putik. Dahil sa ang ama po natin na si Adam, siya po ay linika mula sa putik. Mula sa putik. Minha khalaqnakum, kayo po ay aming linika mula sa putik. So, pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng buhay dito sa mundong ibabaw. Pero ang buhay na pinagkaloob niya sa atin dito sa mundong ibabaw ay binigyan ng hangganan. Ito ay nakadepende kung ano ang pinagkaloob ng Panginoon na hangganan ng kanyang oras dito sa mundong ibabaw. Mayroon naman, hindi naman masyado tumatagal dito sa mundong ibabaw. Kahit sabihin po natin na aabot po tayo sa 100 years. Pero hindi naman ito matatawag na napakatagal. Dahil sa kung binigyan ng hangganan ang ating mga oras dito sa mundong ibabaw, lahat po matatawag na napakabilis. Napakabilis ang ating oras dito sa mundong ibabaw. Matapos tayong bigyan ng buhay dito sa mundong ibabaw dahil sa binigyan ng hangganan ng ating mga oras, mababawian po tayo ng buhay o madadatnan po tayo ng kamatayan. Kaya yun ang kahulugan sa sinabi ng karugtong ng talata na ito, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ay kayo ay aming ibabalik sa putik. Ibig sabihin, ito ay nangangahulugan na tayo po ay lahat po tayo madadatnan ng kamatayan. Walang isa man sa atin na siya po ay hindi madadatnan ng kamatayan. Katulad din ng sinabi ng Panginoon, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ang may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Wala man isa sa atin, kahit yung mga mayayaman o kahit yung mga matataas na kanilang kaharian dito sa mundong ibabaw, sila po ay nawala. Hindi po natin sila makikita na sila ay buhay pa. Ang natitira lang sa kanila ay yung kwento, history tungkol sa kanila. Yung history, kwento tungkol sa kanila. So, yun ang pangalawang nilalaman ng talata na ito. Una,
yung sinabi niya, minha khalaqnakum, kayo ay aming linikha mula sa putik. Pangalawa, wa fiha nu'idukum, at kayo ay aming ibabalik sa putik. Ibig sabihin, hindi naman tayo pwedeng ibalik sa putik dahil sa buhay pa tayo. Pero kapag tayo ay nabawian ng buhay, ay ang karamihan sa ating mga kamag-anak ay ang kanilang maipapayo ay ilibing ito kaagad. Dahil sa nawalaan ng buhay ang ating katawan. Nawalaan ng buhay ng ating katawan. So, wala man isa sa ating mga kamag-anak na papayag na isama nila tayo sa kanilang mga kama, na sila ay buhay tapos sila ay buhay tapos tayo ay namatay, nabawian ng buhay. Ang una-una nilang masasabi na ilibing ito kaagad dahil sa totoo yung sinabi ng Panginoon na tayo ay ibabalik saan man tayo nanggagaling sa putik. Wa fiha nu'idukum. Yun ang pangalawa. Pangatlo, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ito ang hindi naunawaan. Ito ang hindi naunawaan ng karamihan. Kaya naligaw ang karamihan dahil po sa hindi nila naunawaan ang pangatlo na ito. Ang akala nila ay hanggang doon lang sila sa mundong ibabaw. Kapag sila ay mabawian ng buhay, ay hindi sila bubuhayin muli. Kaya ang naunawaan nila na mahalagang bagay sa kanila dito sa mundong ibabaw ay yung katulad ng ating nabanggit kanila na ating pinagsusumikapan. Mabigyan natin ang ating mga sarili ng magandang masarap na pagkain, magandang gusali, magandang sasakyan, magandang damit. Ito ang naunawaan nila na mahalaga, napakahalagang bagay sa kanilang buhay dito sa mundong ibabaw. Dahil sa doon lang ang kanilang paniniwala na kapag sila po ay mabawian ng buhay, ay hindi sila bubuhayin muli. Pero kung paniwalaan po natin yung sinabi ng Panginoon, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kayo ay aming ilalabas. Wa minha nukhrijukum, kayo ay aming ilalabas mula sa putik. Dahil pagkaraan ng ating kamatayan at tayo ay nailibing sa ating mga libingan, minha nukhrijukum taratan ukhra, kayo ay aming ilalabas mula sa inyong mga libingan. Ibig sabihin na tayo ay bubuhayin muli. Bakit po? Dahil sa ipagpatuloy po natin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa ang klase at uring buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Buhay na walang hangganan. Kaya kapag maunawaan po natin ang tatlong bagay na ito, maunawaan po natin ang lahat ng ating nakikita. Maunawaan po natin ano po ang masasabi po natin na mga gawain na napakahalaga. Maunawaan po natin ano po ang masasabi po natin na mga salitang napakahalaga. Maunawaan po natin ano po ang masasabi po natin na mga pag-uugali na napakahalaga. Ano po ang ating maunawaan? Ang maunawaan po natin na napakahalagang gawain, ang ating masasabi na napakahalagang gawain ay ang mga gawain na ito po ay makakapagdulot sa atin ng kabutihan dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ganon din ang mga
pananalita. Ang masasabi po natin na mahalagang pagsasalita ay yung mga pagsasalita na makakapagdulot ng maraming kabutihan para sa atin dito sa mundong ibabaw hanggang sa doon sa kabilang buhay. Ganon din ang mga pag-uugali. So yun ang tao na unawaan niya ang talata na ito. Huwag nating kalimutan ang uring buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Mayroon po tayong mga kabutihan dito sa mundong ibabaw. Ganon din, mayroon po tayong mga kabutihan doon sa kabilang buhay. Pero napakalaki ang pinagkaibahan ng dalawang kabutihan na ito. Ang mga kabutihan po natin dito sa mundong ibabaw ay panandalian lamang. Dahil sa mismo tayong nagmamayari sa mga kabutihan na ito, ay tayo po ay mababawian ng buhay. Kapag nabawian po tayo ng buhay, ay iiwanan po natin ang lahat. Magandang gusali, magandang sasakyan, magandang damit. Lahat ang ating mga yaman, lahat po ito ay ating iiwanan. Pag-aagawan pa pag-aagawan pa ng mga ating mga kamag-anak. So, napakaliit. Kaya po natin na masasabi na napakaliit ang mga bagay o ang mga kabutihan na ating pinagsusumikapan dito sa mundong ibabaw. Ikumpara po natin ito sa mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. Lalo na kapag doon po tayo patutuloy ng Panginoon doon sa paraiso. Ang ating yaman, ang ating kaharian, ang ating magandang pangangatawan, magandang kalusugan, ang mga kagandahan ng mga kababaihan, mga kagwapuan ng mga kalalakihan. Lahat po ito matatawag na sobrang napakahalaga. Bakit po natin nasabi na sobrang napakahalaga? Dahil sa mismo tayo, halimbawa, sana po ito ay ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa mismo tayong nagmamayari sa mga bagay na ito doon sa kabilang buhay, ay hindi po tayo mababawian ng buhay. Dahil sa ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Ito po ay nangangahulugan kapag tayo ay mabawian ng buhay, tayo ay bubuhayin muli dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Kaya masasabi po natin na ang pinakamahalagang bagay na o pinakamahalagang kabutihan na dapat po natin pagsumikapan ay yung kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. Ngayon, kung nais natin na ipagkaloob sa ating mga sarili ang napakahalagang bagay na ito dahil sa tayo po ay nakapag-isip. Ang taong matalino ay kung nagkasabay ang dalawang kabutihan, ay ang kanyang pagsusumikapan ay makuha niya ang dalawang kabutihan na ito. Pero kung hindi niya naman makuha ang dalawang kabutihan na ito na nagkasabay, ang kanyang pagsusumikapan ay sino man ang mahalaga sa dalawang kabutihan na ito, iyon ang kanyang pagsusumikapan. Kahit hindi niya makuha yung maliit na mahalaga o maliit na kabutihan. Basta ang makuha niya ay yung pinakamalaking kabutihan. So wala po tayong masasabi na pinakamahalaga, pinakamalaking kabutihan ng ating mga sarili, maliban lang sa iyong mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. So, dito po natin, ito po ang nararapat po natin paniwalaan. Kung tayo po ay nais po natin maipagkaloob sa ating sarili ang kanyang totoong tagumpay at totoong kabutihan at napakahalagang kabutihan, ano po ang dapat po natin, ano po ang unang hakbang
Ano po ang unang hakbang? Wala po tayong masasabi na unang hakbang sa papunta sa totoong kabutihan ng ating mga sarili, maliban lang sa tayo po ay hindi magkamali sa maikling oras po natin dito sa mundong ibabaw. Ibig sabihin na hindi po tayo magkamali ay anuman ang ninais ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, ay dapat po natin isuko doon ang ating mga sarili. Dahil sa kung anuman ang ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay, ay yun ang makakabuti. Dahil sa ang Panginoon, isa po sa kaniyang katangian ay hindi siya magkakamali. Hindi siya magsisinungaling. Ano man ang kanyang naipayo o ano man ang kanyang naibigay na advice na layunin ng ating buhay, yun, doon po tayo makakasigurado. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Ito ay kanyang sinabi sa wikang Arabic, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ wal-insa illa li'abudun. Sa madaling kahulugan, hindi ko linika ang mga tao at mga engkantong mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung tinatawag na pagsamba sa Kanya, ito ang layunin ng Panginoon sa Kanyang paglikha sa atin. Napakarami pong klase ang tinatawag na pagsamba sa Kanya. May klaseng pagsamba, ito po ay mga gawain. May klaseng pagsamba, ito po ay mga pananalita. May klaseng pagsamba sa Kanya na ito po ay mga pag-uugali. So lahat po ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Lahat po ito ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Kaya ang unang-unang hakbang para sa taong nais na ipagkaloob sa kanyang sarili, ang kanyang totoong tagumpay, ay yung isuko po niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, ito ay mga uring pagsamba sa kanya na kinalulugdan ng Panginoon para sa atin. Sa kanyang sinabi, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ dina, ibig sabihin ay aking kinalugdan na pamamaraan para sa inyo ay ang pamamaraan sa Islam. Bawat nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Kaya yun ang unang-unang hakbang sa ang pagsuko sa sarili, sa relihiyon ng Islam. Ngayon, paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Napakasimple lang ito. Ang unang-unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam ay yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya. Sinabi po natin na katanggap-tanggap sa Kanya dahil sa may klaseng pagsasaksi na ito ay hindi katanggap-tanggap. Kung ganito, ay nararapat po natin maunawaan ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat po sa atin bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig, maliban lang kung tayo ay hindi makakapagsalita. So pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binikas ng ating mga bibig, dapat po natin ito bigkasin, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya
ang taong matatawag na Muslim ay lahat, bawat parte ng kanyang katawan ay isinuko niya sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Yun ang matatawag na Muslim. Dalawang mata isinuko niya sa kagustuhan ng Panginoon. Dalawang tainga isinuko niya ito sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi siya nakikinig sa mga pinagbabawal ng Islam, katulad ng mga music o pagchichismis o di kaya paninirang puri. Ang dapat niyang pakinggan yung mga pinahintulot ng Panginoon. Bawat parte ng ating katawan ay, dahil sa tayo po ay matatawag na Muslim, ay nararapat po natin ito bantayan, na isuko po natin sa anuman ginusto na Panginoon ng mga gawain na maikilos ng bawat parte ng ating katawan. Kaya ito po ang tatlong bagay. Kapag nabuo po natin, ay naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Matatawag po tayo na Muslim. At pinaghandaan po tayo ng Panginoon ng napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay tayo po ay mapatawad ng Panginoon dahil sa buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa nating pagkakasala. Hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Katulad ng nabanggit ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, dahil sa ang taong naisoko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon sa relihiyon ng Islam, ay siya po ay matatawag na taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon. Ang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay isa po sa ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon ay buburahin ng Panginoon ang lahat na nagawa niyang pagkakasala. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad na katulad ng bagong sanggol. Alam po natin yung bagong sanggol, wala siyang nagawang pagkakasala. Ganon din ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Naisuko niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga pamamaraan sa relihiyon ng Islam. Kaya napakasimpleng gawain na ito. Kaya kung mayroon naman tayong ang nararapat, kung mayroon tayong naunawaan na napakahalagang bagay, huwag natin ito palampasin. Huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili. Dahil po sa hindi po natin hawak ang ating mga sarili, na tayo po ay halimbawa aabot sa mga darating na mga ibang panahon, tayo po ay aabot sa darating na mga ibang araw o mga ibang buwan. Hindi po tayo sigurado. Pati yung kinabukasan po natin ay hindi po tayo. Sino sa atin ang makakapagsabi na tiyak niya, sigurado niya sa kanyang sarili na siya po ay makakaabot bukas? Wala man isa sa atin na masisigurado niya sa kanyang sarili na siya po ay aabot bukas. So, kung ganito ang ating kalagayan, nararapat po sa atin. Kung mayroon naman tayong naunawaan na napakahalagang bagay, ito po ay naipaliwanag po natin. Kung mayroon naman tayong naunawaan na napakahalagang bagay, huwag natin palampasin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili. Kaya nararapat po sa atin, lalo na ang pagsasabuhay sa napakahalagang bagay na ito ay hindi naman gaano kahirap, hindi naman gaano katagal. Hindi naman ito tatagal ng mga ilan minuto. Napakasimpleng gawain na ito.
So ito po ang aming maipapaliwanag, sana po ay ito ay tanggapin ng Panginoon sa atin bilang pagsamba sa Kanya. Kaya ang una-unang po natin, ang gagawin po natin ay sundin niyo po ako sa anuman aking bibigkasin. Bigkasin po natin ito sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate po natin ito sa lingwaheng Tagalog para po maunawaan po natin. Okay, so itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating mga hintuturo. Ito po ay ito ay sinyalis na ang sinasamba ay nag-isang Panginoon. Walang katambal at walang kaagaw. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng Panginoon na dalawa, tatlo, o di kaya marami. Dahil sa magugulo po tayo, dahil sa magkakaiba po sila, mag-aagawan po sila ng kagustuhan. So, ang nararapat, isa sa katangian ng nararapat magiging Panginoon ay walang katambal. Ito ay malinaw na naitangi ng Panginoon sa kanyang sarili sa banal na Quran. Okay? Sundin niyo po ako, lakasan natin ating mga boses. Ashhadu. Ulitin po natin. Sister, Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyo. Kayo po ay minahal ng Panginoon. Kayo po ang pinili ng Panginoon sa lahat sa dami ng kanyang mga linika. Ipinagkaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Bakit po natin nasabi ito ay napakahalaga? Yung tayo po ay ginabayan ng Panginoon sa matuwid na landas, wastong pamamaraan, dahil sa ang gabay, tinatawag na gabay, ang tagahawak lang dito ay ang Panginoon. Walang isa man sa kanyang mga linika na hawak niya ang gabay na ito. Kahit siya ay isang propeta, kahit siya ay isang sugo. Dahil sa, kung babasahin po natin ang history sa mga propeta, mayroon sa kanila, anak niya mismo hindi nagabayan, mayroon sa kanila, asawa niya mismo hindi nagabayan. Ito po ay talagang nangangahulugan na ang tagahawak sa gabay na ito ay ang Panginoon.
Kung tayo man ay pinili ng Panginoon na tayo po ay kanyang ginabayan o tayo po ay pinagkaloob niya sa atin na ang gabay na ito po ay nangangahulugan na tayo po ay mahal ng Panginoon. Kaya mula ngayon, pinatawad po tayo ng Panginoon sa lahat ng nagawa nating pagkakasala. Kahit sabihin po natin na noon ay napuno natin na pagkakasala ang mundo na ito, dahil po sa tayo ay nagbalik loob sa Kanya, ito po kabilang po ito sa ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo po ay Kanyang pinatawad. So wala po kaming masasabi maliban lang sa congrats sa inyo. Sana po ay ipagkaloob din sa atin ng Panginoon na ito po ay ating maipagpatuloy. Ano man ang ating pinaniwalaan ay ipagpatuloy po natin hanggang sa doon po tayo maabutan ng kamatayan, dahil sa ang gusto ng Panginoon na klaseng pagsamba sa Kanya ay ang pagsamba na hanggang sa doon po tayo maabutan ng kamatayan. So napakalinaw po ito sa Kanyang sinabi, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sambahin mo ang iyong Panginoon hanggat sa doon ka maabutan ng kamatayan. So ulitin namin po, congrats po sa inyo. Napakalaki ang biyaya ng Panginoon na pinagkaloob niya sa inyo. So ingatan po kayong ng Panginoon, kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama. Congrats ulit.